Ngayon naman, ang i-unbox natin ang pangalawang pinakamahalaga sa mga binili ko or ang pangalawang pinaka-importanting component sa PC ko ngayon. Ano yun? Yun ay ang processor. Yan mo muna sa akin. Ngayon kung magtataka ka, bakit ito yung pangalawang pinakamahalaga sa aking build or sa aking binili? Now you might be thinking, eto ba yun? Hindi. Pangatlo lang to. Putang ina. Alam mo bakit ano yung una? Itong pinakauna. Itong power supply. Kasi ang mga Pilipino, tinitipid nila. Tinitipid nila yung power supply nila na to the point, pangit yung power supply kasi ang ganda ng mga components. Mga Pilipino, mga PC builder, dapat hindi po tayo ganun. Dapat hindi po natin tinitipid ang ating power supply. Itong power supply na to is not the exploding variant and is also a tier B sa isang PSU tier list. Sabihin, okay siya. Pero kapag gusto mo talaga yung mga overclocking and shit, mag tier A ka. So, avoid na yung mga ibang tiers. C tier, sige pwede. Pero, I recommend talaga B tier and up. Anyway, so ito na po. Ito po ay ang unboxing natin ng AMD Ryzen 7 5700X3D. So ito pong Ryzen 5700X3D, meron po siyang 8 cores and then meron siyang 12 threads. So usually ang mga games daw, nag-utilize lang sila ng hanggang 8 cores. So this is a perfect for gaming. Tapos ito po ay sa 3.0 GHz, yung po yung base clock niya. And then 4.1 po yung turbo boost o yung max boost po ng itong processor na to. And itong processor na to, compared sa mga ibang AMD processor, yung TDP ng mga ibang AMD processor are 65 watts. Pero ito, parang 105 watts and parang hindi siya lumalagpas ng 140 watts. Dahil ang explanation dun ng AMD, dahil ang 3D V-Cache technology, ang kailangan ng 3D V-Cache technology ay parang consistent swapping flow of electricity or current amperage volts. I don't know kung ayun man dun, pero you get the point. Kaya hindi po overclockable yung mga 3D V-Cache. Pero meron nakikita mo nag-overclock, underclock, pero yung overclock sobrang parang limited lang talaga. Kasi kailangan talaga parang stable yung voltage yung mga 3D V-Cache technology. So, ano nga ba ang 3D V-Cache technology? And 3D V-Cache technology. So, basically, meron tayong, for example, Ryzen 7 5700X. Ibig sabihin ng X, naka-unlock siya, pwede siya mo-overclock. And also, yun ay 10,000 pesos lang. Pero ito, maabot ng 16,000 pesos. Pero ito, nabili ko na parang 15,000 plus. So, bakit nga ba special tong 3D V-Cache technology na to? So, basically, meron tayong cores, di ba? Yung cores yung parang muscle. Pati na din yung threads, let's say. Pero yung cache, for example, L1, L2, tapos yun nga, L3 cache, sabi natin, meron kang 32 MB of cache, 20 MB of cache, 10 MB of cache. Well, cache is basically the oxygen. Kung may muscle ka, pero wala ka naman oxygen, well, hindi super the best yung, hindi super the best yung performance. Siyempre, kailangan mo din ng oxygen. Ako, atleta ako, nag-bike ako, kailangan mo talaga ng oxygen and muscle need oxygen. Kaya nga, pula yung dugo natin, no? May hemoglobin, and yung hemoglobin na yun yung iron. At yung iron na yun ay, in a way, oxygen siya nag-deliver. Ang dami yung sinabi. So, yung cache, yun po yung, then again, yung oxygen. And itong 3D V-Cache technology, basically, yung cache die, literally na 3D on stack on each other. To the point na since in-stack siya 3D pataas, mas madami na po yung cache niya. If I'm not mistaken, yung cache ng Ryzen 7 5700X, not the 3D variant, is only 32 MB, 32 megabytes of cache. Pero ito, 96 plus L1 plus L2, 100 MB cache. And dahil dun, ang daming oxygen po para sa muscle, para sa 8 cores, and then para sa 12 threads. And dahil dun, well, malakas po ang magiging performance mo sa gaming. Pero medyo, hurt siya sa mga ibang applications. Mga workstation, let's say, I don't know, fucking Adobe Premiere. Anyway, buksan na po natin. Tadam!
Walang laman! So, ito po yung variant na walang rate cooler. So, literally na... Tadaan! So, ito po ay ang, what I call this, ito na po yung CPU mismo. Lapit gago. Ito na po yung CPU mismo. So, may kita nyo, 5700 X3D and meron po tayong sticker. Tapos, ito yung AM4. Ito yung AM4, so hindi pa siya naka-LGA. Hindi tulad ng AM5. Hindi pa siya naka-land grid array. Isa sa parang pin array something, PGM something, I don't know, I forgot. Pero ito yun, ganun yung AM4. So, yun no, I expect a great performance leap dito sa Ryzen 5700 X3D and compare sa 5800 X3D, hindi po nagkakalayo. Hindi po nagkakalayo ang kanilang mga presyo. Hindi po nagkakalayo ang kanilang performance, pero nagkakalayo po sa presyo. So, kung meron po kayong mga AM4 na motherboards dyan, let's say B450, A520, na gusto nyo po mag-upgrade sa yung AM4 motherboard, in my opinion, isa to sa mga great choice para po pwede tayong mag-upgrade. Well, wala pa yung 5600 X3D, na Ryzen 5 dahil Micro Center exclusive lang po siya. So in short, pang America lang siya. So malay mo, dumating pa yun and mas mura yun and in a way, same lang po yung performance ng mga X3D na Ryzen 5000 series. 5600 X3D, 5700 X3D, 5800 X3D. So yeah, kita-kits po tayo sa next video para i-install po natin and makita po natin kung ano yung performance ng dati kong Ryzen 5 5500 compare sa isang Ryzen 7 5700 X3.